Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kumusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga followers ang ating babasahin mga kasawi na ito ang kanyang kahilingan na itapik. Idol, pwede po ako patapik nito kasi ang asawa ko ay merong kabit. Totoo ba na magaling or magpatyo ang kabit kaysa sa tunay na asawa, idol? Pasagot ako, idol, at pa-advise ako kung ano po ang gagawin ko para matapatan ko ang kabit ng asawa ko. Please help, idol. Hide identity na lang po. So, ayan mga kasawi, yung ating request at isa sa ating mga request mga kasawi ay isang babae. Siyempre ang kanyang gustong kahilingan mga kasawi ay kung ano ba ang kailangan niyang gawin. Kung totoo ba na magaling ang kabit daw na magpatyo at maggumiling mga kasawi kaysa tunay na asawa. So, ano daw ang dapat niyang gawin para matapatan ito? Natawa ko dito mga kasawi. Siyempre for me mga kasawi, kung tutuusin para sa ating sender. Alam niyo ba mga kasawi, ang mga lalaki, kapag ka marunong ito makontento, kahit na hindi mo ito tatapatan ng giling mo, ay kailangan, hindi mo kailangan tapatan ng giling, at saka yung, alam mo na, yung magaling magpaninipsip ng tubo ng iyong asawa. Alam niyo ba, okay lang yan, kasi kung nakokontento ang inyong asawa, kahit hindi ka masyadong magaling pagdating sa kama, or mag-ano ka man dyan, nakokontento siya kasi mahal ka niya. So, dalawa kasi ang pananaw ko dito mga kasawi. Maaari na magaling talagang ang kanyang kabit kumpara sa'yo. Ang pangalawa naman ay hindi lang talaga siya marunong makontento. Doon muna tayo na maaring hindi niya natitikman. Doon niya sa kabit natitikman kung gaano gumiling yung kanyang kabit, tapos ikaw ay hindi mo ito nagagawa. Kung magaling magpatyo ang kanyang kabit o sumipsip ng kanyang tobo, sumipsip ng kanyang junjun, tapos ikaw ay hindi mo ito nagagawa. So, ibig sabihin, maaaring ma-effect din yung para sa kanya. Kung hindi sa kayo nakikita ng asawa mo, doon niya nakikita, kaya niya binabalik-balikan ang kanyang kabit kasi doon siya nakakaranas ng sobrang sarap, sobrang excite. Yung mga kaibang posisyon ay natitikman niya, tigit sa lahat, yung hindi niya nararamdaman sa iyo ay doon niya natitikman, mga kasawi. At syempre yung pangalawa naman mga kasawi, kahit na hindi ka marunong, ayan, kung marunong makontento ang asawa mo ay hindi ito gagawa ng ikakasama ng loob mo. At tigit sa lahat, kung talagang mahal ka ng asawa mo, kahit ano pa ang panunukso or tukso sa paligid ay makontento ito dahil sa ngalan ng mahal na mahal ka ng asawa mo. Ibig sabihin yung asawa mo talaga ay sadyang makatidin at higit sa lahat hindi na kontento sa'yo. So syempre kung ikaw ay gusto mong matapatan yung asawa mo, sabi mo nga kanina, pwedeng-pwede. Kung ano ang ginagawa ng kabit ng asawa mo ay pwede mong gawin. Kung marunong siyang tumawad, pwede ka rin tumawad. Kung marunong siyang gumiling, pwede ka rin gumiling. Kung pwede siyang kumain, pwede ka rin kumain. At higit sa lahat, kung pwede ka mag-helicopter, gawin mo yan para sa iyong asawa. Para naman merong kakaibang natitikman ang asawa mo na iba't ibang posisyon. Kasi sa mga mag-asawa naman, napaka-importante din minsan kasi yung foreplay na sinasabi ko. Paulit-ulit nga sa vlog ko na foreplay kasi nga, minsan kung sa isang putahe lang, di ba, nagsasawa sila. So gusto nila may iba't ibang putahe na natitikman. Pero pwedeng isa lang na ikaw pa rin yun. Dahil iba't iba din ang ginagawa mo mga posisyon na laban sa kanya. Iba't ibang posisyon lang ang gagawin mo para naman mas masiyahan ang asawa mo, mas satisfy siya. Yung mga hindi, kung natitikman niya yan sa kabit niya, ay pwede mo ring tapatan yan lang lahat. Ang gawin ng kanyang kabit, why not ka pa kaya, diba? So, sa mga kababaihan kasi, napakasarap naman sa ating pakiramdam. Kapag tayo ay minamahal ng asawa natin, hindi sila nagkakaroon ng another woman. So, syempre kapag ka nagkakaroon kasi ng another woman ng isang tao, yung mahal mo, is nagkakaroon ka ng question mark sa sarili mo, diba? Andun yung iniisip mo na, hindi pa ba ako sapat? Papalit-palit ka ba? Or mahal ka pa ba niya? Kaya bakit ka papalitan kung mahal ka niya, di ba? Napakasakit isipin yan mga kasawi na ulit-ulit yan sumasagi sa mga isip natin. Kasi dahil andun yung sakit, nasasaktan ka, pero minsan iniisip mo kung bakit ka ba pinagpapalit. So, ibig sabihin meron kang kulang. So, kung kulang man, kung ano man yun, pwede mong punan, tanongin yung asawa mo kung ano pa ba yung kulang para sa'yo. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, minsan ang mga lalaki kasi is nagsasawa sa isang putahe. Kung kailangan na pwedeng matikman niya sa'yo, gawin mo yan kasi para naman sa inyong relasyon. At higit sa Lahat, naman yun masama kasi asawa mo naman ito. So, yun lang ha. Sabi ko nga sa inyo, kailangan magaling kang mag-BJ. Ayan sa ating sender. Magaling ka rin magsipsip. Kailangan magaling ka sa lahat kasi kapag once na try mo yan sa sarili mo, tapos yung asawa mo ay naghanap pa rin ng iba, tapos ang asawa mo ay nagambit pa, ibig sabihin lang talaga asawa mo na may problema at hindi na ikaw. Minsan kasi dalawang question mark yun eh. Maaaring ikaw ang nagkulang,
Tapos yung asawa mo ay naghahanap dahil kulang ka. Minsan naman, sapat ka na, pero ang asawa mo naman talaga ay sadyang hindi na ako kontento. Yan yung dalawang question mark na pwedeng maaring may kulang ka, kaya sa iba niya hinanap. So, pero kung ikaw naman ay sapat na at sa iba niya hinanap, ibig sabihin siya na yung hindi na ako kontento, mga kasawi. Alam po mga kasawi yung aking topic sa ating sender ngayong gabi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi.